Amen. At purihin po ang Panginoon sa mga papuring awit na naihandog sa umagang ito. At tayo po ngayon ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. At nire-request ko po ang bawat isa na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At tawain ko po si Pastor Manny para sa paghatid sa atin ng salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi po ako ang dala ng salita ng Panginoon kasi meron tayong nandito ngayon si Pastor Ed at take natin ang opportunity na makapakinig ng salita ng Panginoon na kanyang dadalhin. Amen ba mga kapatid? So tawagin ko si Pastor Ed Hardinel to give us the message from the Word of God. Pastor? Okay, so if you have your Bibles with you, let us open our Bibles in Mark chapter 1, verse 15. Mark chapter 1, verse 15. Let us read this passage. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Shall we have a word of prayer? Tayo po'y manalangin. Father, we do thank you, Lord, for this morning, for you have given us the time to study your word. We pray, Lord, that you will give wisdom to your servant, and we pray, Lord, that you will enlighten our minds. And this we pray in Jesus' name, amen. Magsiupo po tayo. So I would like to give a comment about the song that was sung a while ago, Upon This Rock. That was based on Matthew chapter 16, verse 18. And in Matthew chapter 16, verse 18, sabi nga dito sa verse 18, verse 16, simula sa verse 16, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. By the way, there was a question from the Lord Jesus in verse 15. He said unto them, But whom say ye I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Now, according to the song, that the statement of Peter, when he said, Thou art the Christ, the Son of the living God, that is based on what Peter said. That Jesus said to Peter, Upon this rock, referring to Jesus himself, he is the rock, the foundation. As Jesus said, Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Peter is not the rock. Hindi si Pedro ang bato, batong pamagang. Pamagang ba yan? Baka Bisaya yung pamagang. Cornerstone. Chief. Okay, hindi ko kabisado sa Tagalog. Pero anyway, this is talking about chief cornerstone, the foundation stone, referring to Jesus Christ. But he said to Peter, you are Peter. The Greek word is Petros. Petros means
pebble or a small stone. That is still a small rock. Small stone, pebble. And all of us are compared to stones, according to 1 Peter chapter 2, verse 5 to 6. Ye also as lively stones. Now, we need to be Christ-like. We need to have the character like Jesus. Jesus is the solid rock. And we are told in Matthew chapter 7, verse 24, therefore whosoever heareth the sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Dapat ganun tayo, na yung ating prinsipyo na itatag doon sa malaking bato, sa kay Jesus Christ, that we should not be wavering. Hindi tayo dapat nag-waver. Dapat tayo ay maging matatag. At kung ang ating founder, he is the solid rock, meron din tayong karakter na matatag, tulad ng bato. Alam mo, sa leadership, kailangan ang pagiging matatag. Kailangan ang attitude na, sabi nga, a piece like a piece of rock. Di ba? Yung malaking bato, tapos merong natanggal na maliit. A piece of rock. Ano ba yan? Ano bang karakter meron yan? Yun bang attitude na manindigan ka? Yun bang manindigan ka sa tama? Hindi ka wavering? Hindi ka madaling madala sa deceitful tongue or sa mga maling doktrina? Dapat maging matatag tayo. So, we need to study doctrine. We need to study doctrine. So, what I'm going to bring to you is about doctrine. Doctrine of repentance. So, pag-aaral. Bakit ba mahalaga itong doctrine? Bakit mahalaga ang pag-aralan natin yung tamang doktrina? O, sabi nga sa Jude 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith that was once delivered unto the saints. Why? Because in verse 4 it says, for there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of God into lasciviousness. Alam niyo po ang ibig sabihin ng lasciviousness? Lasciviousness, what do you think of lasciviousness? Fleshly, lustful things, mga maduduming bagay, lasciviousness. So, is it possible for a person magdadala ng Bible tapos lasciviousness? Kadumihan? So be careful about those who would just be religious pero hindi pala sa loob, kundi andyan yung turning the grace of God into lasciviousness. Mahirap kasi kung mag-preach ka, mag-share ka, mag-evangelize ka, pero marami pala yung isip. Di ba? Marami pala yung isip. Now, be careful. That is part of infiltrating the gospel. We need to study. Sabi nga sa Bible, marami tayong dapat pagbabantayan. Sabi nga sa Bible sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mahalaga po yung pag-aaral, Huwag po nating haluan ng mga, anong tawag doon? Kabulastugan. o mga
mga hindi magandang bagay, ano? Of course, when you bring the Word of God, whether you are a Sunday school teacher, a member, you have to be serious. You have to be holy, di ba? Hindi dapat na nandyan yung lust of the flesh, i-mix up mo yon, hindi pwede. Now, hindi lamang yan ang pagbabantayan natin sa pag-contend sa faith, ano? Kundi we need to be watchful about wrong doctrines. Wrong doctrines. That is why we need to study. Kasi there are certain men crept in unawares. Kapag hindi tayo aware, pwede tayong madala sa maling doktrina. Alam nyo, nung nag-penetrate yung Calvinism doon sa Mindanao, maraming mga kahit pastor, hindi aware, nadala sa Calvinism. Ngayon, be careful about sa doctrine of Andersonism. Saan ba tayo dapat makinig? Saan ba tayo dapat mag-i-study? Anong sabi sa Bible sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? If I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ano ba yung ground of the truth? That is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So where do we learn the truth? Saan po tayo matututo ng katotohanan? Dito sa church, hindi sa YouTube. No? Marami po ang napariwara ng mga kapatid dahil instead na magtanong sa pastor nila, instead magtanong sa ating mga pastors, doon sa YouTube nagtatanong. No? Marami po ang napariwara dahil sa pagsasali sa mga groups. You know, be careful. Kahit sa pagbabasa ng mga libro na written by man, they are not inspired. Marami po ang napariwara, mga kapatid. No? At yung mga napariwara, minsan mga matatalino pa. Pero bakit? Sabi naman sa Bible sa Matthew, 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, verse 26, for you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised hath God chosen, yea, and the things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. You know, sinabi sa Bible, no, na marami ang mga matatalino pero hindi tinawag. Di ba? Yung mga ordinaryong mga tao, yun ang tinawag. No? Kaya nga, where is the wisdom? Sa verse 20, where is the wise? Verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Verse 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of the world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Pagdating kasi sa katotohanan, mga kapatid, hindi po ito batay dahil matalino ang isang tao. Maraming napapariwara. Alam niyo si Eli Soriano, nakabasa, do you think nabasa na niya ang buong Bible? Yes? Posible? Nabasa niya ang buong Bible? Ang tanong, naunawaan ba niya? Hindi niya naunawaan ang buong Bible. Ang daming binabasa, hindi nauunawaan ang daming mga matatalino. Huwag tayong mag-rely dahil marunong mag-English. Huwag tayong magsabi kahit ang galing magpalusot. No? Huwag tayong basta maniwala. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men. Where do you find the truth? Dito po sa church. The church is the pillar and ground of the truth. So kung makikita po natin, mga kapatid,
And then, pinagko-compare ko, sinusuri ko rin yung ibang mga grupo. Nakita ko dito sa Missionary Baptist, andito yung katotohanan. Naniniwala tayo, ito yung founded ni Jesus Christ. Yung iba merong founder. Kaya yung iba hindi kontento, hindi nakikinig dito sa church. Doon sa ibang pastor nakikinig. Doon sa labas nakikinig. At kahit meron ding mga kasamahan na kulang din sa kaalaman, no? Pero magsaliksik tayo within the church sa mga pastor natin, no? Huwag basta kahit sinong pastor na dumating, huwag tayong basta, kasi meron ding minsan na may mga mali ang kanilang paniniwala. We are to study. Sabi nga, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kasi kung ang pakay natin sa paglilingkod ay katotohanan, kung ang pakay natin ay tamang doktrina, then doon tayo sa tama. Hindi dahil kamag-anak, hindi dahil kaibigan, hindi dahil sa socialization, merong magandang fellowship, magagaling magsalita, magagara ang mga damit, mga pasosyal. Hindi po yan ang batayan, hindi po social club ang church. We come here because we want to serve God in the truth, sa katotohanan po. Kasi kung maglilingkod lamang tayo, mas maganda at tama din, doon tayo sa katotohanan. Paglaban natin ang katotohanan. No? Ano ang sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 6? 1 Timothy chapter 6, sabi nga dito, verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Anong ibig sabihin po niyan? Ipaglaban, pananampalataya. Fight the good fight of faith. Huwag kang padala dahil kaibigan. Huwag kang padala dahil kamag-anak. Huwag kang padala dahil magagaling, no? Magsalita. Ang daming mga kulto. At saka minsan nakita nila kasi parang dynamic speaker, no? Dynamic speaker. So impress sila. Ay huwag tayong basta maniwala doon, no? Ay importante hindi pagalingan sa pagsasalita. Ang importante katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Kaya mahalaga po. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So while we are still alive, habang buhay tayo, mga kapatid, ipaglaban natin ang pananampalataya. Huwag nating ibenta tulad kay Isaw, no? Huwag nating ibenta. Huwag nating ipagpalit. Huwag nating iswap sa ibang mga bagay ang katotohanan. Ipaglaban natin ang katotohanan. Kung hindi natin alam, mahalaga pong magtanong tayo, no? Magtanong tayo sa ating mga pastor. So, importante ang pag-aaral. Then henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. And then, kung makikita natin sa Matthew chapter 12, Matthew chapter 12, Matthew chapter 12, verse 46. Okay? Matthew chapter 12. Kita mo, Crystal? Matthew chapter 12, verse 46. While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without. Okay. Sabi nga dito, stood without, desiring to speak with him.
Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples and said, Behold, my mother and my brethren, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. You know, Jesus was persecuted by people, but nung una, even his family, his relatives did not believe him. Nung una, hindi siya pinaniniwalaan. A prophet is not without honor save in his own country. Pero nung hinanap siya ng kanyang mga kapatid at ng kanyang nanay, ang sabi niya, Who is my mother and who are my brethren? Behold, my mother and my brethren, whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. You know, mas matindi talaga ang spiritual relationship, ano? Napapawalay tayo sa mga kamag-anak natin ng layo-layo, iniiwan natin. Minsan, ang iba, nandun pa sa malayong probinsya, no? Andito tayo, nagkikita-kita tayo every linggo. O, mas matindi talaga yung spiritual relationships. No? We are brothers and sisters in the Lord. Kaya mahalaga talaga ipaglaban natin ang pananampalataya. Ephesians chapter 4 verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Huwag tayong magpakabata. Ano yung bata? Madaling madala. Magpakatatag tayo, magpakamature tayo. Pag nalito ka sa mga doktrina, ang tamang attitude, kapatid, huwag kang basta maniwala kagad. Ang tamang attitude, yung magpaturo. Yung merong humble attitude. Alam nyo, kung bakit may mga taong hindi makaunawa, dahil ayaw nila magpaturo. Pumasok na kagad ang pride kasi inisip nila magaling sila, magaling magsalita, matatalino. Dangerous po yan, mga kapatid. Naalala ko noon, merong professional, matalino din, nadala sa Missionary Baptist. Nung binili niya yung libro ni Pastor Badilles, ang dami, sa library. Pinagstudihan niya, instead na magtanong sa mga pastor, bagong pastor pa lang siya, nag-research ng sarili hanggang nakakuha ng doktrina na Universal Church doon sa mga libro na pariwara. Nagtayo ng sarili niya. Kaya delikado, ano? Don't rely on your talino. Don't rely on your intelligence. Importante po yung pag-aaral at tatanong. Kasi ang doctrine po is pasa-pasa. Now, dito po tayo sa doctrine. Yan, about po yan sa doctrine. Dito po tayo. Doctrine means teaching. Importante po, yung doctrine is sound doctrine. Importante po, yung teaching is sound teaching. Kaya ipaglaban natin ang tamang katuruan. Now, dito po tayo sa repentance. Repentance. Okay. Ang word na repentance from the Greek word, metanoia. That is the Greek word of repentance. Now, you know, the Bible is divided into two, the Old Testament and the New Testament. Yun ang division, two major division of the Bible, the Old Testament and the New Testament. The original manuscript was written the Old Testament was written in Hebrew, and the New Testament was written in Greek. So, importante po na meron tayong background dito. Kung saan ang word na repent na makikita natin, ang Greek word niyan ay metanoio, M-E-T-A-N-O-E-O. That is the verb, ang word na repent. Yung binanggit dito, repent and believe the gospel. Repent, that is metanoio. Okay. So,
Ang Hebrew word, kasi sa Old Testament, makikita natin, ang Hebrew word is shob. Shob. And then, another Hebrew word na ginamit yung word na repented, is nacham. Di ko alam kung tama pagpaka-pronounce, N-A-C-H-A-M, nacham or nacham. So, anyway, ito yung makikita natin sa Genesis chapter 6 verse 6. Genesis chapter 6 verse 6. And verse 5, and God saw the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he made man on the earth, and it grieved him at his heart. It repented. So the word repented in this passage, it means relented or feeling sorry. God felt sorry. No? Yun. Does God has to repent of sin? Of course, God has no sin. Walang kasalanan ng Panginoon, but He felt sorry, naawa siya, nalulungkot siya, nagigrieve ang ating Panginoon. At makikita natin dito sa Exodus chapter 32 verse 14. Exodus chapter 32 verse 14. Sabi nga dito, and the Lord repented of the evil which he thought to do unto his people. So ganun din, the same din, relented ang ibig sabihin nito. So feeling sorry, nacham or nacham. So yun ang ibig sabihin. It does not mean work. Hindi ibig sabihin na work ito. No, it is the word repentance means a change of mind. Metanoia in Greek, that is a change of mind. And then itong word na makikita natin sa Jonah chapter 3 verse 10, itong word na okay, Jonah chapter 3 verse 10, and God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that He had said that He would do unto them, and He did it not. Itong word na repented, ito yung naham, and then, nacham, o nakam, ang pagka-pronounce, not sure. But dito itong word na God, itong they turned from their evil way, ang Hebrew word dito is shob. Turn from their evil way. Now, itong binanggit dito sa Acts 20:21, testifying both to the Jews and to the Greek repentance toward God and faith toward our Lord Jesus. That is metanoia sa Greek. And that means a change of mind. So ano bang ibig sabihin nung metanoia, nung repent, na word? No? Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay change of mind, but not only our mind, but also there is a change of heart, a change of emotion toward sin. Kasi ang root word is a change of mind, no? Pagbabago ng kaisipan. Pero hindi natin malimit yung word na pagbabago sa kaisipan, hindi natin malimit lang doon sa sin, kundi yung pagbabago ng isip, yun ay repent. Pagbabago ng isip, yun ay repent. Makikita din natin sa 2 Corinthians chapter 7, verse
Verse 8, "For though I made you sorry with a letter, I do not repent. Though I did repent, for I perceived that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season. For I rejoice that ye were made sorry, but that ye sorrowed to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us of nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death." Now, itong sa verse 8 na binanggit dito, I do not repent, though I did repent, nagbabago siya sa kanyang ayaw sana niyang sumulat. Nagbago ang kanyang isip. Sinulat na lang niya. Sumulat na lang siya. No? Hindi naman siya nagsisisi na siya ay sumulat. Nagbabago yung kanyang isip. But it is not about sin. It is about writing a letter. Pero dito, sa verse 10, this is related about sa sin. Kasi sabi nga sa verse 10, "For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death." Sa verse, godly sorrow, binanggit ditong worketh repentance to salvation, when it pertains to salvation. Kasi yung word na repentance, it is a change of mind, a change of heart concerning sin. Ang isang tanong, when you believe, is there something that should you be proud of your sin, or should you be sorry of your sin when you believe on the Lord? Of course, you have to be sorry of your sin. Kasi kung ang isang tao, there is no need of repentance of sin, kung di na kailangan ang repentance of sin, then ano ba ang attitude ng tao with regards to sin? Ano ba ang attitude ng tao? John chapter 3 verse 19, "This is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil." Ano ba ang mahal ng tao? Ang tao ba, mahal ba niya si God? No? Ano ang mahal ng tao? Mahal niya ang darkness. Mahal niya ang sin. Ano ba ang sabi ng psalmist sa Psalm 119 verse 113? "I hate vain thoughts, but thy law do I love." Now, where did you begin to love the law? "I hate vain thoughts, but thy law do I love." Pero ano ba ang mahal ng tao kapag siya ay wala pang pananampalataya sa ating Panginoon? Kung wala pa siyang pananampalataya sa ating Panginoon, ano ba ang mahal niya? Di ba yung kasalanan? Di ba yung vain thoughts? Yung mga walang kabuluhang thoughts? You know, the devil will always attack you, not only, ang tao kasi sinful. Man is depraved, man is corrupt by nature. Andyan ang pagiging lustful ng tao, that is human nature. Man is depraved. Kaya nga, nakasabi sa Bible, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Yan nga ang reason bakit kung ang mga babae natin ay dapat magdamit ng maayos, hindi putol ang mga damit. Bakit? Kasi kahit Kristiyano na, di ba, pwedeng papasok pa rin yung temptation. Di ba? So, makita natin na si devil, he will always make an attack sa Christian where there is opportunity. Kaya nga, sabi nga sa Bible, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." When Satan tempted Eve doon sa Garden of Eden, huwag nating isipin na ang lust of the flesh, lust of the eyes, at saka pride of life, hiwalay. Pwedeng sabay-sabay yun. Paano ba na-attract si Eve doon sa prutas? Di ba? Pero nakita niya, good for food, pleasant to the eyes, and it will make one wise. Nandun yung tatlo.
Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. So, iniisip niya na maging mas marunong siya. So, proud siya. Pero nandyan yung lust. Mauna kasi ang mata, di ba? Mauna yung mata. Lust of the eyes. And then, i-desire ng flesh. Lust of the flesh. And then, pride of life. Pag pumasok yung pride of life, do you think ang tao madaling makaunawa? Do you think makikinig pa ng Word of God? Madali nang ma-offended sa Word of God? Parang may bulletproof na, hindi natatabla ng Word of God, hindi na makukonsensya. No? Ibig sabihin, ang konsensya ng Christian ay pwedeng lumiit ng lumiit hanggang okay na siya sa kanyang mga ginagawa. Pero makita natin, mga kapatid, na ang tao, by nature, he loves sin. Man love darkness rather than light. May faith ba ang tao? Tingnan natin sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Oh. Walang faith ang tao. So, makita natin dito na ang tao by nature ay sinners, doing his own way. So walang love for God. Anong mahal ng tao? He loves sin. So ano bang pinakamalakas na impulse? Love for God o love for sin? Of course, sa beginning, no love for God. Nobody loves God. You don't love God. Nobody loves God. Di ba? So ganun ang sitwasyon ng tao. Kasi ang mahal niya is kasalanan. Yan ang sitwasyon ng tao. Kailan ba papasok yung love for God? Kailan ba papasok yung love for God? 1 John chapter 4 verse 19, we love Him because He first loved us. Now, we need to hear the gospel message. Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi lamang sapat na malaman ng tao na siya ay makasalanan. Hindi lamang sapat na malaman ng tao na siya ay papuntang impyerno para siya mag-repent. Sapat na ba yon na ipaalam mo sa kanya na siya ay makasalanan at papuntang impyerno para siya mag-repent? Sapat na ba yon? Tingnan natin sa Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. Sabi nga dito, or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Siguro kung may taong nahulog sa kumunoy, nahulog siya sa kumunoy, tapos sinabihan mo, kumunoy yan, hindi yan swimming pool, kasi akala niya swimming pool. Delikado ka, mamamatay ka dyan. Kailangan ipaalam mo na nasa kumunoy siya at mamamatay siya doon. Pero kung hindi mo siya bigyan ng pag-asa, do you think may magkaroon ba ng change of mind? O siguro sabihin na lang niya, wala na akong magawa, dito na ako sa kumunoy. Di ba? Pero kung sabihin mo, ito may lubid, saluhin mo. Good news yun. May lubid, saluhin mo itong lubid. Iligtas kita. O, doon siya magkaroon ng pag-asa. Sige, iiwan ko itong kumunoy. Para bang yung taong nalunod? Yung taong nalunod, tapos hindi pala marunong lumangoy. Tapos walang magliligtas. Anong nasa isip niya? Wala na akong pag-asa. Wala naman akong magagawa. Andito ako di na ako marunong lumangoy. Tapos may shark pa. Di ba? Pero kung bibigyan mo ng salbabida,
Ako, mamamatay ako dito. May salbabida. Sasaluhin ko na yung salbabida. O, di may pag-asa. The goodness of God leadeth thee to repentance. We don't only speak to them about sin, the consequence of sin, but we speak to them about the love of God. Kaya mahalaga po, mga kapatid, kung nag-share tayo ng gospel, ay importante po na ibahagi natin, sabihin natin sa kanila yung condition ng tao. All men are sinners. There is a penalty for sin. There is hope in Jesus. He is our Savior. He died for our sins. Yan po ang mga bagay na kailangan maibahagi natin, yung bad news at saka yung good news. Yung condition ng tao, yung problem ng tao. The good news is that there is salvation in Christ. Yan po ang good news. So, kung hindi importante ang repentance sa kasalanan, bakit kailangan pa i-share ang sin? They just believe. You know, kung hindi importante ang repentance sa kasalanan, then there is no need for a person to realize his sinful condition. But you know, ang tao, mahal niya ang kasalanan, kailan siya magkaroon ng pag-ibig sa Panginoon? Pag maunawaan niya kung gaano kabuti ang ating Panginoon, despite of our sinful condition that Christ died for our sins, at kung tayo ay manalig kay Jesus, merong salvation. And because of Christ's great love, we respond to love God, to love Jesus. Instead, you love sin, then there will be a change. Yan ang sinasabi sa Bible na nagkaroon ng pagbabago, binigyan ng bagong puso. That means a change of heart. There is a change of heart. Not only a change of mind, but there is also a change of heart. But a change of mind and a change of heart is not work. That is not work. That is part of our decision-making because we have intellect, emotion, and will. At bago makarating sa will, dapat maapektuhan muna yung ating intellect, ng knowledge. Then yung emotion, and then yung will. Para bang, halimbawa, andito tayo, nagkaroon tayo ng fellowship, to concert. Tapos, biglang may umusok. Tapos sabihin mo na, ay wala yan, part lang yan sa program, palabas ng mga young people. Yung usok na yan, part sa kanilang skit. And then, pero, umapoy. Part lang yan sa skit yung apoy. So nakita mo talagang umapoy, tapos nagsigaw yung isa, sunog! Pero head knowledge, hindi ka pa naniniwala na sunog. Pero nung makita mo at pumasok sa iyong mind na sunog, naapektuhan yung heart, nagdesisyon ka, tatayo ako, takbuhan na yung tao. Kaya minsan sa loob ng gymnasium, no, o sa auditorium, takbuhan na yung mga tao. No? So, rampage na, may mga maapakan na kasi gusto talagang mailigtas ang sarili. Ano ang point doon? Hindi yung pagtakbo ang work. Hindi yung ang pagtakbo ang repentance. Ang repentance, yung nagkaroon ka ng decision, yung will, galing sa iyong knowledge, and then naapektuhan ng iyong emotion. And then you decide, na-realize mo, sunog ito, takbo na ako. Yun ang nangyari dito sa prodigal son, di ba? Sa prodigal son. By the way, yun ang ibig sabihin, dinidefine natin what is repentance. No? Dinidefine natin what is repentance. Repentance is a change of mind. When Jesus said, I did not come to call the righteous but sinners to repentance, pag kay Jesus, it is not about sin. Pero pag ang command sa tao, repent and believe, that is about sin. Repent and believe. Bakit?
merong kasalanan na dapat pagsisihan yung tao. Kaya, repent and believe. Tingnan natin sa Acts chapter 8, verse 22. By the way, meron bang repentance of sin sa Bible? Sabi kasi nila, wala. Ang dami, ano? Okay, kasi ito kasi ang katuruan ni Anderson, na wala daw, ang sa salvation daw, repent lang, not of sin. Repent lang, pero hindi of sin. Repent lang, that is change of mind. Pero sinasabi nila, kapag saved ka na, repent of sin na. No? Repent of sin na. Maraming verses sa Bible na repent of sin. So, tingnan natin sa Acts chapter 8. Ito yung question kasi. Acts chapter 8 verse 22, repent therefore of thy wickedness and pray God if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Now this is repent of sins. Repent therefore of thy wickedness. Ang tanong, sino bang inuutusan to repent of thy wickedness? Yun lang bang mga saved na? O lahat ng tao? Tingnan natin sa Acts 17. Verse 30, and the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. God commanded all men everywhere to repent. Inutusan lahat ng tao na magsisisi. Now, ang lahat ng tao, Kristiyano or hindi, there are sins that you have to repent of. Alam nga naman, ang utusan lang ng Panginoon ay ang mga save lang. Lahat ng tao ay inutusan. Tingnan natin sa Isaiah chapter 55 verse 7, let the wicked forsake his way, the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and to our God, for he will abundantly pardon. Now, another verse makikita natin, no, sa Ezekiel 18:30 to 31. Ezekiel 18:30 to 31. Therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, said the Lord God. Repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit. For why will ye die, O house of Israel? Now, binanggit dito, no, sa verse, cast away from you all your transgressions. Meron bang repent of all your sins sa Bible? Meron. Pero sabi nila, wala. Meron sa Bible Nababasa natin. At sabi nga dito sa verse, O house of Israel, sa verse 30, everyone according to his ways, said the Lord God, repent and turn yourselves from all your transgression. Sino ang sinasabihan na magsisisi? Yung mga save lang ba? O lahat ng tao? Lahat ng tao. O, tingnan natin sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way, the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, for he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. So, sinong inuutusan? Wicked or righteous?
Wicked o righteous? Ang inuutusan ay wicked. Ano ito? Save ba ito? Hindi save. No, unsaved ito kasi wicked. Ano ba ang tawag? The unrighteous man. Ano yan? Save o hindi? Ano ang tawag pag save? Di ba righteous? Kasi na-justify na? Wala namang righteous. There is none righteous. Pero bakit may tinatawag na righteous sa Bible? They were justified by the Lord. Not because of their righteousness, but because of God's righteousness, of Christ's righteousness. They were justified by faith. They were made righteous by faith. So makita natin na ito ay unsaved, pero sinasabihan, let the wicked forsake his way, the unrighteous man his thoughts. Now, kung bakit ba nagkaroon ng idea na ang repentance of sin is a work? Bakit nagkaroon ng idea? No? Sino bang nagturo nito? Paano ito na-develop? Ganitong klaseng idea. Marami akong tinanong. Tinanong ko na mga independent, fundamental Baptist, sino talaga yung nagsimula ng katuruan na ang Jonah 3:10 ay tumutukoy na repentance of sin is a work. Sino ang nagturo? Wala namang ibang maituro sila na nagsimula. Kundi kung sinong nagpa-popularize nito, si Steven Anderson. Siya nagpa-popularize nito, that repentance of sin is a work. So let us study dito sa Jonah chapter 3 verse 10, kung anong ibig sabihin nito. Ito ang sinasabi sa Jonah chapter 3 verse 10. By the way, kung paano dumating yung ganong klaseng doktrina, di ba alam natin, yung belief ng iba, ang repentance is a work. You have to work hard, you have to try hard to stop sinning, so you will be able to repent. There is that wrong understanding of repentance, for we know that repentance is a change of mind. You know, in Isaiah 55 verse 7, it is not a work, an effort to try to forsake all sins, but rather a decision in the mind. Work is the result. Work is the result of repentance. Sabi nga dito, and God saw their works. And God saw their works, that they turned from their evil way. Yung word na that dito, the Hebrew word is key. Yung word na that, the Hebrew word is key. At yung word na key ay tinatranslate sa ibang verses, when, for, because. At dito sa Genesis chapter 26 verse 20, ito'y na-translate sa because. Genesis chapter 26, verse 20. Sabi nga dito sa verse 20, and the herdman of Gerar did strive with Isaac herdman, saying, the water is ours, and he called the name of the well Ezek, because they strove with him. Is there similarity with the statement in Jonah chapter 3 verse 10? Meron bang similarity? He called the name of the well. Yung called is past tense. Yung God saw, yung saw is past tense din. So pareha sila past tense. And then, itong word na because, ang Hebrew word nito ay key. And then they strove with him, past tense din. Doon sa Jonah 3:10, they turned from their evil way, past tense yun. Ito, past tense din. Nag-differ lang sila sa pagka-translate dito. Kasi doon, ang pagka-translate is that. Dito, ang pagka-translate sa word na key is because. So, that means, yung key dito ay ang ibig sabihin nito,
ay not in order to, but because. Kasi kung tingnan natin sa Jonah chapter 3 verse 7, and God saw their works, that is key in Hebrew. God saw their works because they turned from their evil way. Anong ibig sabihin? Is the verse saying na God saw their works, that it is repentance of sin? Yun ba ang ibig sabihin? Malayo, di ba? Hindi naman sinasabi dito, God saw their works, that it is repentance of sin. Hindi yun ang ibig sabihin. God saw their works because they turned from their evil way. So, ibig sabihin, yung works, result. Kung ilagay natin yung another word na pwedeng i-translate doon is when. God saw their works when they turned from their evil way. Pero ang pagkaunawa nila sa grupo ni Anderson, God saw their works that they are striving hard to work to stop sinning. Tama? Mali? Malayo. Di ba? They are striving hard to stop sinning. Now, you will notice this is past tense. Repented. So, is this a long process or instantaneous? Long process ba dito o instantaneous? Kasi kung ang pag-repent sa kasalanan ay long process, hindi pa ma-past tense ito. God saw their works that they are striving hard to stop sinning. Anong interpretation nila sa repentance of sin? Stop sinning. Kaya if you ask them, have you ever repented of your sins? No, I haven't repented of my sins. Kasi I'm still sinning. I still commit sin. So, makita natin, repented, that is something that you can actually decide na pwedeng mangyari sa instantaneously, ano? So, ano ba ang tamang pagka-interpret ito? God saw their works because they changed their mind concerning sin. Tama? Yun ang tamang interpretation. Hindi, God saw their works that it is to stop sinning. Maling interpretation, but that is the wrong interpretation. Ito ang question ko, bakit kahit matatalino ang tao, hindi maunawaan ito? Okay, kasi minsan ganito yan mga kapatid. Minsan ang tao papasukan na ng pride. Hindi ka talaga makaunawa. No? Importante kasi sa pag-aaral sa Word of God, meron tayong tamang attitude of humility. Importante yung attitude of humility na makinig ka sa explanation. Kasi pagpasukan ka ng pride, hindi ka na makinig. Ma-one-sided ka na. What will happen to you kung one-sided ka? Sige kang research doon sa iba. Ayaw mong makinig sa paliwanag sa atin. Lalo kang mapapariwara. No? Kami nga ni Pastor Manny, tungkol sa Calvinism, hindi talaga one time, kundi continuous na pag-aaral. Kaya ako, pag merong mga doctrinal na mga issues, hindi ako magagalit kung magtatanong. Hindi kita raratlatan o hindi kita, ibig sabihin na hindi ka makasalita, kundi bibigyan ko ng pagkakataon at saka hindi rin sa pilitan. Kasi alam kong hindi maunawaan kaagad yan. Pero pag ang tao pasukan ng pride, hindi talaga makinig. Saan ang talino? Wala din. Kasi hindi naman base sa talino yan kundi sa pakumbaba para maunawaan natin ang mga spiritual na bagay. Sabi nga dito, God saw their works that they turned from their evil way. That means God saw their works. Itong works po, mga kapatid, ito yung bunga. Anong sabi ni John the Baptist? Bring forth, therefore, fruits meet for repentance.
Actually, mga kapatid, marami pang mga bagay, pag-aaral sa mga bagay na ito. No? Marami pang mga bagay na dapat nating pag-aralan. Pero wala kasi akong outline, baka mahaba na mahaba yung aking pag-share. So, ang challenge ko lang, mga kapatid, pag nalito tayo, meron nagpresenta ng bagong doktrina o nakapanood tayo sa YouTube or sa isang grupo, magtanong talaga tayo. Magtanong tayo sa ating mga pastor. Kasi the church is the pillar and ground of the truth. Kung merong gagawa ng issue against sa ating mga churches, huwag tayong makinig kagad doon. Dito tayo sa ating gawain sa ating churches. We believe the church is the pillar and ground of the truth. Ito yung custodian of the gospel. Marami po ang napapariwara. Mahalaga po yung ating attitude na nagsisearch tayo, nagsisik tayo. Mahalaga po yung ating attitude. At sa ating pagsisik, unawain natin mga kapatid, minsan pag nalito tayo, hindi one time yan. Hindi mo maunawaan. Halimbawa, nag-discuss tayo sa time na ito, pag next meeting natin, marami na naman akong mga bagay na ipaunawa. Bakit? Iniistabihan ko eh. Pero itong mga wrong doctrine, ipit talaga. Ipit. Hindi makasagot. Pero kahit hindi makasagot, wala silang sagot. Bakit paniniwalaan pa rin nila? Kasi blinded na sila. No? Pero sa atin, may mga kasagutan pa rin. No? Ang pagpapaunawa, hindi basta madali. Kundi pinag-aaralan din para maunawaan lalo. So, ang ating challenge mga kapatid, study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As long na marami pang gustong ipaliwanag sa ating pastor, makinig tayo. Sa ating churches, makinig tayo. Kasi wala namang mawala, basta makinig tayo. Huwag tayong makinig doon sa mga mali. Kasi baka ma-one-sided tayo. Pero kung sakaling nadala tayo doon, na-influensyahan tayo, kasi di ba sabi sa Bible, huwag kahit papasukin sa bahay yung mga maling doktrina. Pero kung sakaling nalito ka, may kaibigan ka na influensyahan ka, the best way, don't allow your feelings na madala ka doon. Kasi minsan malaking factor yan, lalo na kung parati mo makasama, lalo na kung makapag-fellowship ka sa mali. No? Ma-attach yung feelings mo kasi yun ang exposure mo, yun ang socialization mo. So mahalaga, huwag tayong madala sa ating emotion. Kasi the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay mandaraya. Kundi buksan natin ang ating isipan, ang ating puso upang pag-aralan, ano talaga ang totoong doktrina? Ano talaga ang katotohanan? May God bless His word. Tayo po'y manalangin. Thank you Lord sa inyong mga salita. Dalangin namin Panginoon na tulungan nyo kami manindigan sa katotohanan at ibahagi ang inyong mga salita. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor Edwin, at para sa paghiling ko ang bawat isa magsitayo at tawain ko si Pastor Manny para sa pagbigay ng invitation. Kanta. Purihin ang Panginoon sa mga salita na ating napakinggan. Ngayon po ay umawi tayo ng awitin. Awitin natin yung awitin natin yung
Faith of Our Fathers sa hymn 173. 173. Faith of Our Fathers. Till death. Bago po natin awitin ang panghuli, let's pause for a while and let's have a silent moment while the music is playing. Napakahalaga ng pananampalataya sa ating Panginoon, pananampalataya para sa kaligtasan, pananampalataya para sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang ligtas, at pananampalatayang minsan lang ibinigay, at yan ay ang ating doctrine na dapat nating ipaglaban, tulad ng paglaban ng mga ninuno natin na kahit buhay nila, ang kapalit ay hindi sila sumuko, hindi nila isinuko ang pananampalataya. Yan ay mangyayari kung ikaw ay ligtas. Kaya ngayong umaga, kung mayroon po ditong hindi pa ligtas, kung hindi ka pa siguradong sa langit mapunta, nais ng Panginoon na ikaw ay manalig kay Jesus Christ bilang iyong Savior. Si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong kaligtasan. Pero kailangan mong magsisi sa iyong kasalanan. Kailangan mong aminin na ikaw ay makasalanan sa harap ng Panginoon. Kailangan mong magbalik loob sa Panginoon at manalig kay Jesucristo bilang tagapagligtas mo. Kaya ngayong umaga, kung mayroon po dito na nais na maligtas, ay ikaw ay magdesisyon sa buhay mo na manalig kay Jesus Christ bilang tanging tagapagligtas. Siya ay namatay sa cross para sa iyo. Inilibing siya at muling nabuhay. At ngayon ay nandoon sa langit. At nangakong babalik muli para kunin ang mga naligtas. Kung hindi ka pa siguradong kasama ka sa kukunin ng ating Panginoon, ngayong umaga ay isang magandang pagkakataon para sa iyo na gawin mo ang pinakamahalagang desisyon na magagawa mo sa buhay mo, ang tanggapin si Kristo bilang Savior. Mayroon ba dito na nais manalig sa Panginoon? Pakitaas po ang iyong kamay kung ikaw ay nagpapasya o nagdidesisyon ngayon na manalig kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Itinigis ni Jesus ang dugo niya para sa iyo, para tubusin, bayaran lahat ng iyong kasalanan, nang sa ganon na hindi ka sa impyerno mapunta, kundi doon sa langit, doon sa piling ng Panginoon. So mayroon po ba na nais maligtas? Raise your hand. Taas mo ang kamay mo. Taas mo. Sa pagtaas ng iyong kamay, yan po ang pagpahayag ng iyong desisyon. Mahalaga din po kasi na ipahayag mo ang desisyon mo. Yung nasa puso mo ay ipahayag mo sa harap ng tao. Sabi kasi ni Jesus Christ, ang ipahayag ako sa harap ng tao, ipapahayag ko rin sa harap ng Ama at ng mga anghel sa langit. Ngunit ang ikahiya ako, kakahiya ko rin sa harapan ng Ama at ng mga anghel sa langit. Kaya ngayong umaga, huwag po nating ikahiya ang Panginoon. Magdesisyon ka para sa Panginoon ngayong umaga. Meron ba na nais magdesisyon
Please raise your hand kung nagdidesisyon ka ngayon para tanggapin si Kristo para sa kaligtasan mo. Mayroon ba? O kaya, kung hindi ka pa nagpabautismo at ikaw ay naligtas na dahil tinanggap mo na si Jesus Christ, pero hindi ka pa nagpabautismo, mahalaga rin na sundin mo ang Panginoon sa baptism. Mayroon po ba na nais magpabaptize sa umagang ito? Pakitaas po ang kamay kung ang iyong desisyon ngayong umaga ay magpabaptize sa ating Panginoon. Mayroon ba na nais magpabautismo? Pakitaas ang iyong kamay kung nais mong sumunod sa ating Panginoon sa baptism. Kung mayroon po ay nais kong hilingin kang pumunta dito sa unahan o kaya itaas ang iyong kamay para sundin ang Panginoon sa tubig ng bautismo. O kaya naman kung meron po dito na ang kanyang desisyon ay mag-serve sa Panginoon, kanyang i-dedicate ang sarili niya sa buhay niya sa Panginoon sa pag-serve. Ikaw ay inaanyayahan ko na gawin mo ang pagpapasya sa pag-serve sa ating Panginoon. Pag-dedicate ng iyong buhay para sa Panginoon. Maaring sa buhay mo ay na-fail mo ang Panginoon, but now you are making a commitment to the Lord to live for Him, to live para sa Kanyang mga salita. Whatever decisions you want to make this morning, I am inviting you to make that decision and come forward as we sing the last stanza of this song. And if you want to come forward, we will give you time to make your decision. Let us sing the number 4 stanza. Code na ginamit para may pahayag ang kanyang katuruan sa atin. At before we close in prayer, ay mag-picture taking po tayo, no? Kung pwede sana sa labas. Wala pa tayong picture dyan sa labas, no? Bilisan lang natin kasi mainit. Katapos, balik na lang tayo dito sa loob kasi may meeting pa po tayo, no? So, picture taking po tayo dyan sa labas. Pahaba lang dito para makuha lahat. Okay. Okay ba sa inyo? Parang nakikita kasi parang 300 watts yung araw eh. So yung gusto lang, no? Yung gusto lang. Yung hindi kaya ang init ay manatili na lang dito sa loob. Pero yung yung kaya, mga lang, bilisan lang natin, no? Siguro, hindi naman abuti ng 2 minutes siguro, no? Basta makalinya. Pwede rin dito sa loob. Isa dito, isa sa labas. Okay. Kasi lagi na tayo may picture dito sa loob. Sa labas, wala pa talaga tayong picture kahit isa, no? Okay. So, kung hindi nyo kayang lumabas, okay lang. Walang problema. Dito na lang tayo sa loob. Okay? So, doon na muna tayo sa labas. Then after that, dito na sa loob. Okay? So, mag-pray muna tayo. Then after that, labas tayo. Then, dalian lang na picture kasi mainit nga sa labas. Mainit, no? Pero kung ma-aircon natin yung labas, walang problema. Pwede ba aircon ng labas? Okay? So, tayo ay mag-pray at tayo ay manalangin. Ako na lang po mag-pray. Lord God, maraming salamat sa iyong salita na napakinggan po namin tungkol sa katuruan, sa repentance. And we pray that we will hear more of this doctrine, Lord, sa pamagitan ng iyong servant na nandito sa amin ngayon. We pray, God, na ang iyong mga salita ay maging malinaw sa amin. Maraming salamat po sa iyo at nawa mamayang hapon, gabi, balik mo kaming muli para makapakinig kami ng iyong salita.
Maraming salamat in the name of Jesus. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Okay, so bilis lang po tayo. Doon tayo sa labas. Hello, son. Then balik po tayo dito para sa Hello, meeting son. natin. Hello, son. Paki-end na lang ng Pag-guide. ano,